Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH. Batiin po natin ang mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, bago po tayo magsimula, huwag pong kakalimutan na i-like nyo po agad itong video na ito, itong vlog na ito nang sa ganun ay matulungan po tayo na mas ikalat ito ni YouTube. So kung gusto nyo pong kumalat itong aking video, sana po ay i-like po ninyo and higit sa lahat doon sa mga hindi ko pa po subscriber na madalas pong manood dito sa channel na ito ni Coach Oli, sana po ay mag-subscribe po tayo. Okay, ito po ang ating magiging topic for today. Simula na ang tagumpay ng Duterte. Nararamdaman nyo na ba? Kaliwat kanan po. Nako, mamaya i-discuss po natin. Okay? Pero magandang balita po ito. Pangalawa, bongbong, pinupusta ang Pilipinas, ginagawang mistulang online gambling at ang itinataya bansang Pilipinas. Sumanda po kayo mga Pilipino sa pangyayaring ito dahil ito po ay napaka-delikado po. Okay? So hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto po, unahin natin, yung paglagay sa Pilipinas nitong si Bongbong sa napakadelikadong sitwasyon. Pakinggan po natin. Biyaheng Washington si PBBM sa susunod na linggo para sa unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. Pero bukod sa itinakdang petsa na July 20 hanggang 22, wala nang iba pang ibinigay na detalye ang Malacanang. Si Ginoong Marcos ang kauna-unahang leader. Teka muna. Wala daw ibinigay na detalye bukod doon sa petsa ng meeting niya sa US, sa Amerika. Eto naman si Claire, bobo to. Pagdating sa detalye about kay Marcos, bobo to. Wala tong alam. Laging sa ngayon, eto masasabi ko, hanggang dyan lang ang masasabi ko, tatanungin natin, hindi ko pa alam. Yan. Pagdating sa kung ano yung katrabaho ni Claire, bobo siya. Pero pagdating sa paninira, patutsada, sa pitik, pang-aasar sa mga Duterte, dyan siya magaling. Kaya nga ito, sabi ko na ito ay kung ako abogado, ikahihiya ko talaga to si Claire. Kasi yung asta ni Claire ay astang abogado po kasi ito at saka vlogger. Pero ang dinala niya dito sa PCO, ang nabitbit niya yung pagiging vlogger. Yun ang pinakikinabangan ni Marcos sa kanya. Diyan nagtatago si Marcos sa saya at palda nitong si Claire. Wala itong pakinabang sa Pilipinas. Ang pakinabang lang nito ay maging attack dog vlogger ni Marcos na nilagyan ng posisyon as ASEC. Nilagyan lang. So, sino nagbabayad dyan? Ikaw, kayo, ang mga Pilipino. Nagbabayad kayo ng vlogger na magiging attack dog ni Marcos kasi hindi naman ito umaas ng abogado. Hindi naman niya binitbit yung pagkaabogado niya diyan. Hindi rin niya binitbit yung dapat at trabaho niya para sa mga Pilipino. Ano ba trabaho niya? Ipaliwanag kung anong nagagawa ng Marcos. Anong nagagawa sa administrasyon ni Marcos? Anong pakinabang ng Pilipinas sa gobyerno nitong si Marcos? Pagpatungkol sa Marcos, lagi naman siyang walang alam, bobo. Di ba? Magaling lang ito, panira eh. Parang yung mga vlogger sa kabilang parlor. Walang alam kung hindi fake news at paninira sa mga Duterte. Ito rin si Claire. Pero bago tayo magtuloy, mamaya natin pag-usapan na yung sinasabi natin na unti-unti na po tagumpay, nagiging tagumpay na ang Duterte. Na detalye ang Malacanang. Si Ginoong Marcos ang kauna-unahang leader ng bansa mula ASEAN region na inimbitahan sa White House. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ang US tariffs sa Philippine exports at ang sigalot sa West Philippine Sea.
Pina-finalize po kasi yung detalye. At sinabi ko nga po, kino-confirm po, hindi ko po dinideny, kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020. Tama, 22. July 20 to 22. Pero po, confirm. Pero po, yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Di ba? Di ba? Pagdating sa detalye, walang alam tong boba na ito. Wala talaga. Wala kang aasahan sa babaeng ito. Ang alam lang nito, sabihin mo sa kanya, about kay Sarah. Alam niya detalye ng biyahe ni Sarah. Di ba? Pagpatungkol sa biyahe ni BP Sara, ang dami niyang patutsada. So alam niya ang detalye. Ano ba ito? PCO ng tagapagsalita ba ito ni Marcos o tagapag-usig ni BP Sara? Palagay ko ito si Claire, mas marami pa tong alam patungkol kay Sara kaysa kay Marcos. Baka hindi ito kinakausap ni Marcos. Meron akong alam. Hindi lang ako chismis vlogger. Doon nyo alamin sa mga chismis vlog. Meron ako nababasa. Sige, teka muna. Wag natin puntahan yun. Ayoko mapuntahan doon eh. Basta dito lang po tayo. Kung kayo alam nyo, okay, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung iyon ay may katotohanan o walang katotohanan. Pero kung alam ninyo, ilagay nyo sa comment section. Dyan sa comment section. Para naman mabasa ko at ma-inform ako. Pero kasi meron ako nababasa na medyo kulang ang detalye. Hindi ko alam. So, well, ayoko namang halugugin yung mga personal nilang buhay. So, hindi ko alam. Kayo na lang ang tatanungin ko. Pero para sa akin, simple. Palagay ko, mas kakilala pa nito ang trabahong ginagawa ng mga Duterte kaysa sa trabaho ng kanyang yari ka dyan. Ay, nako. Sige. Kasi wala, di ba? Wala siya laging alam na detalye. Yung pagdating kay Marcos, napaka-defensive niya. Bakit kaya? Sige, tuloy natin. Nagkita ang Pangulo at si Trump sa libing ni Pope Francis sa Roma noong Abril. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Inisnap siya diyan. Lahat kinamayan eh, di ba? Ito yung nandiyan yung libing, tapos kinamayan yung iba, si Marcos hindi, no? Ewan ko yun yung lumalabas na na ginawang tanga. Itong mag-asawa na ito. But anyway, puntahan po natin ito. Nandito muna tayo sa picture kasi baka maalagay na naman tayo sa alanganin. Nag-a-add suit. Ito. Hindi maganda ito magiging meeting ni Marcos at saka kay Trump. Una, alam naman natin, okay, ito hindi pag-iinsulto. Pero this is public knowledge. Mahina ang personalidad ni BBM. Mahina ang kanyang utak. Alam naman natin lahat yan. Anong alam ni Marcos patungkol sa geopolitics? As far as I know, napakadelikado nitong meeting na ito. Kasi baka mamaya, ipusta na ang Pilipinas. Remember this. Ikut-ikutin nila, may explanation dito, dinidefend ng China, inaaway ang China, dinidefend ang territory natin. Halo-halo na po ang istorya niyan. But one thing is very obvious. Bago umupo
si BBM, wala naman tayong problema sa China. 'Di ba? Una. Pangalawa, pinangako niya na hindi papasok dito ang US base o pinangalanan lang nilang EDCA. Pero anong nangyari? Nakapasok ang EDCA sa Pilipinas. So sa madaling salita, wala po talaga tayong aasahan dito kay Marcos. Palitan natin yung ano. Wala tayong aasahang na may kapakinabangan ang Pilipinas. Tatandaan po natin, sa isang meeting, may agenda si Trump para sa Amerika. That is, of course, obvious. Di ba? At natural po yun. Hindi po kasalanan ni Trump yun. Ganon talaga ang trabaho ng leader. Ang problema, yung leader natin, ano ba ang nasa isip ng ating leader? Nasa isip ba niya ang mga Pilipino or agenda niya? Diba? Alam natin na bago pumunta ng Amerika si BBM, okay pa ang relasyon nila ni VP Sara. No? Hindi ito yung panahon ni Trump. Bago pa si Trump. Tapos, nung bumalik siya dito, iba na relasyon nila ni VP Sara. Even pati sinimulan na yung pag-uusig kay Pastor Kibuloy. Di ba? So, pag tiningnan po natin talaga, ano ang agenda ni Marcos? Ano ang kapalit ng EDCA na yan? Anong pakinabang natin diyan sa mistulang US base na nilagay sa Pilipinas, nagiging panganib sa mga taong nakatira doon at nagiging panganib doon sa mga sundalong ipapadala dyan? Merong away ang Amerika at China, bakit tayo sasali? Wala naman tayong problema sa China before. Nung naupo si Marcos, bigla tayong nagkaproblema. Kung ano man pinagtatalo ng teritoryo dyan, eto, I'm very positive. Masusolusyonan yan pagbaba agad ni Marcos. Tapos na ang problema natin. Because before makapwesto si Marcos, ang ganda naman ng relasyon natin. Sa katunayan, meron pa tayong mga negosyo sa China na export, import, kung ano-ano mang trade ng Pilipinas at China. And until now, malakas po yan. Di ba? Pag tiningnan nyo, even US and China, malakas ang trade nilang dalawa. Ang lakas eh. Di ba? Affected din ang Amerika doon sa ginawang tariff against China na pumalag ang China. So sa madaling salita, paiksiin natin ang kwento. Si Marcos ba, agenda ba natin ang itutulak niya dyan? At kahit itulak niya ang agenda ng mga Pilipino, meron ba siyang kakayanan? Ang sa tingin ko mangyayari dito, sa pag-uusap nila, mananalo ang Amerika. Hindi niya kakayanin ang personalidad ni Trump. Kita nyo naman eh. Very strong si Trump. Hindi niya kaya yan. Personality-wise, character-wise, hindi kaya ni Bongbong. Even utak, hindi kaya ni Bongbong. Ano lang ang kaya ni Bongbong sabayan? English. Diyan lang maayos si Bongbong pa English. Utal-utal pa. Di ba? So wala. Hindi maganda to. Pinupusta ni Marcos ang buhay ng mga Pilipino. Pinupusta ni Marcos ang buhay ng mga sundalo at mga kababayan natin na nandiyan sa area ng EDCA. Huwag tayong makisali sa gera ng iba. Wala tayong kapasidad. Ang dapat hinaharap ni Marcos ay yung gera sa kagutuman. Gera sa baha. Gera sa drug addiction. Gera sa online gambling. Yan ang dapat inaatupag ni Marcos. Huwag siyang nakikisawsaw diyan sa gera ng ang hindi pagkakasunduan ng Amerika at China na siya lang ang nakikinabang. Wala po tayong pakinabang dyan. Marcos, wala kang alam dyan. Maawa ka sa Pilipino. Ha? Antayin po natin ito. But definitely,
hindi ito magdudulot ng magandang balita sa Pilipinas. Isa lang ang inaasahan ko rito. Baka naman, baka sakali, sabihin ni Trump, pauwiin mo na si PRRD. Sana nawa, magmumukha talagang tanga to si Bongbong sa harap ni Trump. Sana i-live po nila. Kasi baka mamaya hindi i-live yung kanilang pag-uusap at kung ano-ano na namang ipagmamalaki ang gagawin ni Bongbong, kung ano-ano na namang kasinungalingan, ano na namang pangako na pang SONA lang. Hinahabol lang to sa SONA. Pero wala namang natutupad. Baka mamaya mangangako, hindi naman talaga pinangako ng Amerika, nabudol na naman tayo. Tapos, pag in-explain ni Claire, akala mo ang galing-galing ni Marcos, akala mo ang tali-talino ni Marcos, at higit sa lahat, akala mo ang linis-linis ni Marcos. So sana, i-live po yung kanilang meeting. Para makita natin anong katangahan ang gagawin natin nitong presidente natin. Hindi niya teritoryo yan. Hindi siya magaling dyan. Ay, nako. Next topic po tayo. Eto. Simulan natin dito sa paunti-unting nagiging tagumpay ng Duterte. May mga hinihingi impormasyon ang Korte Suprema sa Kamara kaugnay sa inihahing petisyon ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa impeachment complaint laban sa kanya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos nito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Eto, okay. Salamat naman at gumalaw na po ang Korte Suprema. Ito po medyo, kung ako tatanungin, hindi naman tayo abogado, so hindi tayo expert pagdating sa batas. Pero pag tiningnan po natin at inisip natin, ako po medyo sumasama ang loob ko pagdating sa korte kasi napakabagal po ng kanilang responde sa mga nangyayaring pang-aabuso ng gobyernong ito. At ngayon, ito po ay naging lehitimong kahit maliit po ay tagumpay sa Duterte. Tagumpay po ito para doon sa mga inaapi kasi ito po ay hindi laban lang ng Duterte. Ito ay laban ng mga Pilipino na pinamumunuan at pinag-aabusuhan ng mga nasa poder na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para apihin ang walang kasing kapangyarihan nila. Yung ayaw sa politika. Kasi sila ay nagkampi-kampi na po itong mga ito. So, sila talagang didiinan nila ang mga alam nilang magiging threat sa kanilang pananatili sa posisyon. Kaya pinagkakaisahan po ang Duterte at damay po dito ang bawat Pilipino. No? Kaya nga, itong impeachment na to, maraming salamat at gumalaw na po ang korte. At kung maaalala nyo po, ipaliwanag ko lang saglit, doon sa mga hindi nakakaalam, ito po yung sinampa namin na reklamo sa Supreme Court. Naalala nyo yun? Ito ay televised ng mainstream media. Meron pa nga kaming interview rito. Ito po ay sa pamumuno ni Attorney Tolrion at saka ni Attorney Delgra. So, at marami pa. So, kasama po tayo dyan. Kasama si Boss Dada. Kasama din dito si Banat Bay, kaya lang hindi siya nagising ng maaga. Allergic sa maaga yun si Banat Bay. Maaga po kasi namin final to, napaka-antindi. But anyway, maraming salamat, sumagot na po ang Korte Suprema. At ito po yung kinwe-question natin. At ito yung lagi ko pong dinidiscuss sa vlog ko. Ako
pabor ako sa impeachment ni BP Sara kasi alam ko maraming ipapakitang ebidensya si BP Sara. Pero hindi ibig sabihin pabor ako sa impeachment kay BP Sara ay lalabagin nyo na yung karapatan ni BP Sara. Naintindihan nyo? Magkaiba po ito, ha? Okay? Bakit ako pabor? Dahil alam ko, madidiin si Marcos dito. Mapipilitan si BP Sara ilabas lahat ng hawak niyang ebidensya na baho ni Marcos. And I'm sure marami yan. Maraming video po yan. No? So maglalabasan dyan. Pero, kailangan dumaan sa tamang proseso. Hindi po dapat nalabag ang karapatan ni BP Sara. At yan po ang kinwestiyon namin. Nalabag yung 1-year bar rule. Kasi dapat sa impeachment, isang beses ka lang masasampahan ng impeachment bawat taon. Yan po yung sinampa namin at ngayon, pinagpapaliwanag po ang Kamara patungkol dito. Ano na ang status ng 3 complaint? 3 complaint po yan eh. Hindi umusad. Yung pang-4 ang umusad na sinasabing kaya lang pumirma yung mga congressman ay binayaran. At ang nagsabi niyan mismo kasamahan nilang si Chanco. So yung mga pumirma dyan, bayarang congressman. Yun ang sabi ni Chanco. Okay? So ibig sabihin, sa madaling salita, 4 yan. Anong nangyari dun sa 3? Ano yung dates nung 3? Ito po yung nilabas ngayon. Pinagpapaliwanag. So maganda to. Kaya titingnan po natin, hindi po pwede na minamadali nyo. Kasi pag minadali nyo yung mga bagay-bagay, halimbawa, sinabi nila, simulan na yung impeachment. Nag-rule out ang Supreme Court that is illegal. Di bali wala yung impeachment. Nagbida-bida lang itong mga animal na congressman na ito. Yung gusto lang sa TV, yung gusto lang ng grandstanding, sila lang ang nakinabang. Pero in the first place, mapapawalang bisa. Illegal pala. Kaya nga dapat masagot muna. Eto na nga yun. Buti na lang, mauutak ang mga senador. Hindi sila utu-uto, hindi sila nagpapahawak sa liig kay tambaluslos. Gaya ng iba dyan sa Kamara na isang ganun lang ni Tamba. Ganun na. Ano po yun? Tamba, sunod kami sa'yo. Buti ganun. Hindi tuta itong mga senador. Nag-iisip eh. Marami rin po kasing abogado sa Senado. Kaya alam nila. Hindi katulad nun, marami doon tuta. Lahat yun, marami, hindi naman lahat, marami doon, talagang tagasunod lang ni Tamba. Gusto rin malaman ng kataas-taasang hukuman ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang sila yung unang nag-file. December 2, 2024, unang file. Stamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint. December 4, 2024 naman. December 2, di ba? Sigaw-sigaw pa yung mga makibaka. Alam mo yung pasigaw-sigaw na. Alam mo na agad this. Di ba? Kinikwento sa akin ni Ka Eric yan. Kahit si Ka Eric niloloko ka nga yung rally, yung pangangampanya namin sa Amerika. Galawang komunista. Niloloko si Ka Eric. Kasi yung mga pasigaw-sigaw niya, para Duterte! Inikot pa namin yung flag. Sila pala sila. Sabi ko, ano ba ito? Para tayong ano? Anyway, magkakaiba man tayo, no? Yung kaibigan natin yan si Ka Eric at talaga namang grabe ang pakikipaglaban yan sa Pilipinas, no? Pero aminado naman siya na galing siya dyan sa mga komunista, sa NPA. So, yung style, alam niya eh. At siya mismo sinasabi naman niya na eto yung mga style nila. Kita nyo?
Anyway, December 4, pangalawang complaint. ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong Sunod-sunod, December 2, December 4, December 19 ang complaint. Sa katunayan, pinagtatawanan ko na nga si Castro dyan. Asa na, walang pumipirma. Nakakatatlong complaint na kayo, papaabutin yung 100. Oo. Pagdating ng fourth complaint, biglang nagpirmahan. Yung pala magic. Oo, magikero si Tamba. Naglabas ng pondo. Oh, sino pipirma? Ngayon may nilalabas si Chanco. Ano yung nilalabas niya? Nagkakatakutan. Tinatakot siya. Papasuspindi siya pag nagsalita siya. Ganyan ang labanan. Alam namin yung style. Ginagawa kay Banat ba yan? Una, aalokin kang pera. Pang. Pag hindi mo tinanggap, tatakutin ka. Pag hindi ka nagpatakot, uulanan ka na ng demanda. Kaya ganyan, ang daming demanda ni Banat. Hindi niya tinanggap eh. Merong mga nag-alok sa kanya. Even sa Banateros. Bakbakan nyo si Sara. Kaya wala kaming katiwa-tiwala sa mga vlogger na hindi kayang banatan si BBM. Hindi kayang banatan si Tambaluslos. Hindi kayang banatan si Lisa. Ano yon? Meron kayo? Huwag nga kami. Huwag ka magkalokohan. Naalok din kami ng mga ganyan. Kaya alam namin kumilatis kung sinong may ganoon. Kami, Banateros, kita nyo, kaliwat kanan, banat kay BBM. Pag mali, mali. Kaliwat kanan, banat kay Tamba. Pag mali, mali. Kaliwat kanan, banat pati kay Lisa. Pag mali, mali. Di ba? Hindi nyo kami kaya. Yun, puro demanda si Banat ba? Sige, tuloy tayo. complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan. Hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Bida si Tambaluslos. Ito si Tambaluslos. Naawa ako. Walang magmamahal dyan. Kung hindi ito magpapagalaw ng ako wala akong tiwala talaga sa mga lalaking ginagamit ang pera para mahalin sila. Uy! May ganon. Hindi, di ba? May mga ganyan lalaki. Naku! Ganyan-ganyan si Tamba. Alisan mo ng pera yan. Tingnan mo, walang tropa yan. Unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Korte Suprema kahapon at nabasa na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhing may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad transmit ang unang tatlong impeachment complaints, sagot niya, Hindi kasi nga nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. They requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House member. Ayan, ito nga ang tanong diyan ng Supreme Court na kailangan sagutin nitong itong Secretary General. Kasi kada complaint dapat ipapasa sa Speaker. Ano daw ang anong basihan kung meron ba siyang otoridad na pagkatanggap ng impeachment complaint, wag munang ipasa sa Speaker, mag-antay muna. Ang sinasabi nito si Solicitor General, pinag-antay siya ng mga congressman. Kasi may mga parating pang impeachment complaint. Yan nga po ang gustong masolusyonan muna ng Senado. Naiintindihan niyo po? Kaya nga po kini-question nila, teka muna, kasi hati tayo rito. At lumalabas po, tama ang mga senador
doon sa kanilang sinasabi. Dahil even yung talagang nasa gitna po na Supreme Court na hindi kahalo sa politika, na magdidesisyon lamang patungkol sa batas, ay pinagpapaliwanag sila. Ano ang otoridad nitong solicitor, itong Secretary General na gawin yun? Kasi dapat pagpasa, pasa agad sa speaker, di ba? Yan pa nga ang malabo na gustong linawin. Ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the SecGen and then will be referred at the time na okay na. Wala naman kasing timeline din yung from the SecGen to the speaker eh. Pero sir, nakalagay kasi doon immediately after nung Pakinggan nyo to Pero wala naman time yun. Parang yung sa forthwith yan, di ba? Sa forthwith, wala rin timeline dun eh. Trial shall proceed forthwith, wala rin timeline. So it's up to the interpretation of the official concern. Ayun. Ang sabi kasi doon, pagkatanggap ng Secretary General, immediately ipasa sa House Speaker. Pero ang palusot nitong Secretary General na ito, ganun din naman yun, di ba yung forthwith na sinasabi, walang timeline. So, dapat gawin agad, pero wala sinabing oras. So, andyan po yung parang tinatawag na lang natin na pagtatalunan ng mga abogado, yung gray area para sa ating mga hindi naman abogado, no? Yan yung nasa gitna na hindi pa nai-interpret kung ano ba talaga ibig sabihin nitong immediately o itong forthwith na to. Ang sa akin lang, doble kara itong mga congressman. Kasi nga, nagagalit sila, sinabi ng forthwith eh. Bakit hindi nyo nasimulan yung impeachment? Ang ibig kasi sabihin yan, agad-agad. Pagkatanggap nyo ng impeachment complaint, dinggin nyo agad. Bakit pinagtagal nyo kayong mga lintik na senador? Parang gano'n na sinasabi. Ganyan ang mga litanya na ito mga congressman na atat sa impeachment kay BP Sara. Karamihan dyan, galit lang kay BP Sara dahil may galit sa Duterte. Yung iba dyan, komunista. Yung iba dyan, naku, halo-halo na yan, di ba? Pero yan ang ginagamit nilang forthwith. Ito namang Secretary General, ginamit din. So double standard, bakit kanyo? Ginamit nyo yung forthwith na magmadali sila. Pero kayo hindi kayo nagmamadali. Di ba dapat pagkapasa sa inyo, immediately ipasa mo sa House Speaker. Tapos sasabihin nyo, may timeline kayo. Pero pagdating sa forthwith, dapat gawin nyo agad. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito itong mga congressman. Tingnan nyo rin. Minamadali nila na simulan agad yung impeachment. Ipinasa nila fast forward. Ipinasa nila mag-a-adjourn na. Ipinasa nila mag-e-election. Patapos na ang 19th Congress. Sinimulan nila tinambay nila yung 3. Tapos pagpasok ng 4, biglang nagpirmahan. Sabi nga ni Chanko, nagkabayaran. Nung nagkabayaran, ipinasa agad. Gusto simulan agad ng Senado. Kung tingnan nyo kung gaano ka-hipokrito. 2 beses yan. Minamadali nyo kami, ang tagal dyan ng complaint sa inyo. Tapos kami mamadali yung mga senador. Yun po ibig sabihin. Pangalawa, ngayon gagamitin ng Secretary General na forthwith. Kayo nga, hindi mo immediately pinasa sa House Speaker eh. Di ba? Mati sila dito. Gusto nyo lang ang magmadali yung mga senador. Pero pagdating sa inyo, hindi nyo minadali. Pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng Articles of Impeachment na trinansmit sa Senado, kung naipakalat muna ito sa mga kongresista at kung nabigyan sila ng panahon para basahin ang mga charges at ayun ang tanong doon sino bumalagkas, sinong gumawa? Pangalawa, naipakalat ba to? Kasi yan din ang kinomplain natin sa Supreme Court. Yan po yung hiningi natin. Kumalat ba ito sa mga
mga congressman. At nabasa ba nila yan? Kasi nga yan po yung lumalabas. Ang bilis, ang kakapal niyan. Kapapasa pa lang sa inyo, napirmahan nyo na agad. There is no way na mababasa nyo yan. Yun po yung sinasabi, even sila Attorney Vic, alam kong nadidinig ko yan ng mga complaint pa. Imposible yan. Paano nyo nabasa agad yan tapos pinirmahan nyo? So, madaling salita, hindi ito dumaan sa due process. Hindi ito dumaan sa tamang proseso. Yan po yung pilit pinapaliwanag ng Supreme Court. At yan din ang pinagpapaliwanag ng Senado. Kaya lang may dagdag yung sa Senado. Ang gustong ipaliwanag ng Senado pa sa kanila ay may karapatan ba or legal ba na papayag din ang Kamara at ang Senado na nagawa ang impeachment complaint sa 19th Congress tatawid sa 20th. Yung pag-uusapan sa Kamara at sa Senado. Ba'y malaki na naman yan. Yan yung iniiwasan siguro nila. Yan siguro iniiwasan ni Speaker. Kasi kung tatanungin na naman yan, sino ang papayag? Baka yung papayag, maghihingi na naman. Sino papayag na itawid from 19th Congress to 20th Congress? Sino sa congressman? Kung susundan natin yung sinabi ni Chanco, di labasan na naman ng pera yan. Baka naubos na. Ganun din sa Senado. Baka hindi pumayag ang Senado. Tatandaan natin, ang mga senador, hindi bobo. Yung mga senador ngayon, hindi katulad ng mga congressman na utu-utu lang. Yung iba na utu-utu lang kay Speaker. Di ba? May sarili silang utak, hindi kaya hawakan sa leeg. So nagdedelikado sila. Yan yung isa pa sa mga pag-uusapan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, ito ay nagiging mistulang tagumpay sa Duterte. Bakit? Nagsalita ang Supreme Court. Kasi akala nila, pinapaliwanag lang fourth with, minamadali, akala nila itong mga senador lang ay namumulitika, pumasok na Supreme Court. Wala na silang masasabi pa. Yung ibang mga komunistang madadaldal dyan, sumunod na lang kayo sa korte. Di ba? Yung mga congressman dyan nakadadaldal, na napakahilig lang sa press release, sa optics, trial by publicity, pinasasagot kayo ng Supreme Court. Sumagot kayo. Di ba? Tama naman, hindi dapat ito basta paggalawin ng Senado. Kasi mako-question. Yan po yung sinasabi ni Attorney Cayetano. Kaya buti pa si Attorney Cayetano si Senator Cayetano. Tama ang pag-iisip. Kasi kung sinimula nila yan at kinwestiyon din, baliwala. Ito na nga. Bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa ika-4 na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko yung nilalaman ng impeachment. Tignan nyo. Sino magsasabi na bigyan sila ng sapat na panahon? Sino magsasabi na alam nila yung nilalaman ng impeachment? Si Abante. Hello. Ginagawa nyo bang bobo mga Pilipino? Of all people, bakit ito pinagsasalita nyo? Pinagbabayad nyo ng utang na loob? Di ba talo to si Abante? Hello? Talo to Hindi nga dapat congressman ulit yan. Kaya lang magiging congressman ulit yan dahil ang COMELEC kinampihan siya. Dinisqualify. Void ab initio daw. Renoklama na yung kalaban niya, panalo na. Kinwestiyon ng citizenship. Si Erwin Tulfo nga hindi nyo makwestiyon ng citizenship May problema nga sa citizenship si Erwin Tulfo, COMELEC, hindi nyo inaksyonan Di ba? Tapos ang magsasalita ngayon si Abante. Wow! Credible? Wow! Talo to Kaya ba gusto nyo itong makapwesto? Kasi ito yung kahol ng kahol. Ito yung tatahol talaga na parang si Claire.
Ito yung tatahol talaga at ipaglalaban ang impeachment. Ito yung tatahol at ipaglalaban si Tambaluslos. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Ang magsasabi na alam nyo ang nilalaman ng impeachment ay isang talunan? Talo ka, uy. Huwag ka magmagaling. Epal ka lang dyan. You're nothing but a trying hard loser. Kung hindi ka kinampihan ng COMELEC, ang mandato ng taong bayan wala sa iyo. Hindi ikaw ang binoto ng taong bayan. Sinabi pa nga ng korte, hindi pwedeng maupo ang second placer, hindi namin alam ba't makakaupo ka. Hindi na nga namin alam kung anong nangyayari sa mga batas sa Pilipinas. Wow, ikaw pa of all. Because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. Sa akin, napag-aralang mabuti naman ng prosecutor's team ang nilalaman ng impeachment case na yan. Wala siya sinabi? Sa akin, sapat naman yung time. Sa akin, napag-aralan naman yan. Sa'yo, wala kaming pakialam sa'yo. Kasi wala ka namang sasabihin na kontra kay Tambaluslos. Ang linyada mo, patungkol lang doon. So, ang Pilipino walang pakialam sa'yo. Yung sinasabi mong sa akin ka nang sa akin. Because they know, tama or mali, susunod ka lang kay Tambaluslos. The fourth impeachment complaint, binigay naman sa bawat congressman yan. The copy. Ayon naman sa Hindi. Binigay sa inyo, di ba? Sumpaan nyo. Tapos pasa nyo sa Supreme Court. Tandaan nyo, magiging presidente rin si BP Sara. Gusto ko yung mga sinasabi ninyo, paninindigan ninyo. Huwag kayo makakalapit-lapit sa mga Duterte at sisip-sip-sip kayo pagdating ng panahon. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito, bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ng Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Okay, yan po ang kalagayan ng bansang Pilipinas natin. Lahat po ay pamumulitika laban sa Duterte. Pero makikita nyo naman, unti-unti na po. Napupunta sa atin ang even yung Senate, no? Si Senator Cayetano nga ay gumawa ng resolution na i-release na rin si Tatay Digong interim release. I-release kahit man lang sa dahig, no, na kung saan siya ay madadalaw doon. No? So unti-unti maayos din to at nakikita natin na lumalabnaw na ang samahan ng mga crooks. Lumalabnaw na ang samahan ng mga mapang-abuso. Dahil nakikita nila sa 2028 babaliktadan na lahat. So yung iba, unti-unti na rin bumabalik at sumusuporta sa Duterte. And you will see it, you will notice it as we get closer to 2028, mas dadami pa yan sila. No, so abang-abangan natin ang unti-unti. We celebrate small victories towards doon sa small victories ng mga Dutertes. Again, ito ay napaka-importante dahil grabe na talaga ang pang-aapi ng administrasyong Marcos. So, nakakakita tayo ng paunti-unting liwanag. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito and paki-like nyo po itong vlog na ito. Maraming salamat po. God bless everyone.